Sa liwat mayo nga gabi sa tanan nga mga kauturan kag mga kabyanan nga padayon nga nagapamati, nagasubaybay sa aton nga programa. Padayon kita sa aton nga online Bible Prophecy Seminar nga ginatig uluhan countdown. Kag sa sining countdown series, sabto naton ang aton nga mga pamangkutanon. Ara sa screen, are we in the end time described in the Bible? What do we need to know about the end time? And how to face the end time with confidence. So, sa pagpadayon sa atong programa, mga kauturan, mga kabyanan, akon ko kamo pangabayon sa pagpiyong kag pagduko sa aton nga mga ulo. Amay nga langit nun sa sining gabi, kami padayon nga tuon sang imong mga pulong. Yari na kami Ginoo sa ikaduha nga gabi sang amon nga pagtuon. Kabay pa nga ang imo nga pagiya, pagtuytoy amon nga maagom sa sining gagabion. Kag mahangpa namon ang mga pulong nga halin sa imo. Ang imo mensahe ang makalambot sa amon nga tagstag sa mga tagpuson kag panguna-una, painuino. Kag indi ang amon nga personal nga agenda. Busa ginasalig namon sa imong tanan sa sining gabi, Ginoo. Tungod lamang sa pangalan ng Kristo Jesus nga amon nga manluluwas. Amen. So sa sining nga gabi aton nga tun-an ang ikaduha nga pagbalik ni Kristo. The second coming of Christ, Jesus Christ. Sa Biblia, mga kauturan, mga kabyanan, ang pagbalik ni Kristo sigurado kag ginahulat ini, ginatawag ini sang mga apostoles kag sang tanan nga mga early Christians, gina-consider ang ikaduha nga pagbalik ni Kristo nga bulahan nga paglaom. Sumala suno sa Titus 2, Tito 2, versikulo 13, nga nagasiling, samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw nga aton ginalauman, nga amo ang makatilingala nga pag-abot ni Hesukristo nga aton manluluwas kag makakagahom nga Dios. So, ang pagbalik ni Kristo sigurado kay amo ini ang ginhambal sang Biblia. Okay? The second coming, the certainty of the second coming of Jesus is rooted in the trustworthiness of the Scripture. So, nasulat sa Biblia, kag ini, nagapamatuod nga ang Bible masaligan. Kay nagasiling ang Juan 14, versikulo 3, mga kauturan, mga kabyanan, kung didto na ako, kag makapreparar na sang lugar para sa inyo, mabalik ako agud kuhaon ko kamo, agud nga kung diin ako, didto man kamo. Amo ina ang promise, ang saad ni Kristo sa iyang mga gintutunan nga siya magabalik. Aton nga bantayan ang iyang statement, mga kauturan, mga kabyanan, I will come again. Magabalik siya. Okay? Wala siya naghambal nga I might come, but nagasiling siya I will come again, mga kauturan, mga kabyanan. Kag ang iyang pagkadto diri sang unang nga tion, mga kauturan, konektado ina sang iyang pagbalik sa ikaduha. So there is a second coming, it's because mayara first coming nga natabo, mga kauturan, mga kabyanan. Kung aton nga basahon ang Hebreo 9, mga bersikulo 26 kag 28, nagasiling, tungod kay kon kinahanglan gid nga liwat-liwaton, ti kapila kung tani siya magantos halin pasang pagtugas ang kalibutan. Pero kaisagid lang siya nagkadto diri sa kalibutan agud kuhaon ang aton mga sala, paagi sa iya paghalad sang iya kaugalingon, ini ginhimo niya sa katapusan sining panahon. Amuman si Kristo, kaisa lang siya napatay bilang halad agud makuha ang mga sala sang mga tao. Matuod nga mabalik siya liwat diri sa kalibutan, pero indi sa paghalad liwat agud makuha ang aton mga sala, kundi sa pagluwas sang mga tao nga nagahulat sa iya. Okay? The second time, He will appear a second time. Hindi nahalad, kundi mga kauturan, agud sa pagluwas sa aton, suno pa sa Hebreo 9, versikulo 28. Okay? Kag kadtuan naton, mga kauturan, ang tun-an naton ang mga pamaagi sang iya nga pagbalik. Kay may mga mini nga mga Kristo, mga fake, false Christ, sa ulihi, mga kauturan, kag basi malingla kita, ma-deceive kita, mga kauturan, aton nga tun-an
ang manner or paagi sang iya nga pagbalik. Okay? So no pa sa Biblia mga kauturan, mga kabiyanan, ang pagbalik niya literal kag personal. Ang duha ka mga anghel, okay, ang duha ka anghel sang Acts 1:11 nagsiling nga ang Jesus, ang Ginoo nga kadto sa langit, sa amo man nga paagi magabalik sa amo nga paagi. Real and tangible person, not some spirit entity ang magabalik mga kauturan sa sini nga kalibutan. Matuod kag tangible nga person mga kauturan, mga kabiyanan. Amo na ang ginhambal diri sa Acts 1:11 nagasiling, kamo nga mga taga Galilea nga nagatindog pa kamo diri nga nagatangla sa langit. Ining Hesus, okay, ining Hesus nga inyo nakita nga gindala pa ibabaw magabalik diri sa kalibutan. Kag kun paano siya nagpaibabaw, okay, amo man sina nga paagi siya ang iya nga pagbalik. The same Jesus, okay, nagasiling dira, the same Jesus in like manner. So, kung ano ang iya nga pagpababaw mga kauturan, mga kabiyanan, amo man ang iya nga pagbalik. Kung ang iya nga pagkadto sa babaw is literal, tangible, real, amo man ang iya nga pagbalik mga kauturan, mga kabiyanan. Okay? Kag ang pagbalik ni Kristo suno sa bala nga kasulatan, athag kayo ang Biblia mga kauturan nga ang iya nga pagkari is visible. Anong mo silingon sang visible? Visibility. Magasiling kita visible, but silingon makita. Okay? The righteous and the wicked will simultaneously witness His coming. Okay? Visible coming. Aton nga basahon mga kauturan ang Matthew 24:30. Okay, dayo makita sa langit ang tanda sang akon pagbalik, kag magahibi ang tanan nga katawhan sa kalibutan, kag makita nila ako nga anak sang tawo sa mga panganod nga nagabalik diri sa kalibutan nga may gahom kag puwerte nga kadungganan. Okay, they will see me. Okay, sunod sa Matthew 24:30. Okay, makita. But silingon mga kauturan, kung may Kristo nga nag-abot, nga wala ikaw kakita, ginsugiran ka lang, hindi na siya matuod nga Kristo. Kay ang mga tao, ang tanan nga tao makakita sa pagbalik sang aton nga Ginoo. Okay? Sa Revelation 1:7, okay, magpreparar kamo, magaabot si Hesus Kristo nga makita sa mga panganod. Ang tanan nga tao makakita sa iya, pati ang mga tao nga nagpatay sa iya. Kay ang mga tao sa tanan nga banwa sa kalibutan magahibi tungod sa ila kahadlok nga silutan na niya sila matuod gid ini. Okay? Every eye will see Him. Amo na ang ginhambal sa Revelation 1:7. So, suno sa ginhambal ko bag ulang mga kauturan, nga kung may tao nga maghambal sa imo, nga ara na si Kristo, ara sa Bacolod, ato sa Manila, ato sa Davao, ato sa Mindanao, ato sa Amerika, kung wala ikaw nakakita, hindi pagpatihi mga kauturan. It's because kung si Kristo magabalik na diri sa kalibutan, hindi na kinahanglan nga ikaw sugiran pa. Every eye will see Him kung magbalik na siya mga kauturan. Okay? Kag ang pagbalik niya, sumala pa sa Biblia, will be an audible return. Buot silingon, may hindi siya sikrito. His coming will be made known by sound as well as sight. Okay, makita kag may sound. Aton bala basahon mga kauturan ang unang Tesalonica 4 versikulo 16. Okay? Sa sina nga tion ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit nga may pagmando. Mabatian ta ang pagtawag sang pangulo nga anghel kag ang tunog sang trumpita sang Dios. Kag ang tanan nga nagkalamatay nga nagtuo kay Kristo banhaon anay. Okay, sa sini nga teksto mabasa naton mga kauturan, mga kabyanan, nga ang pagbalik ni Kristo may singgit, may tingog, may trumpita. So kung may Kristo nga nag-abot, nagasiling siya ang Kristo mga kauturan, kag wala trumpita, wala sound, sikrito lang. Okay, kag ang iban lang nakahibalo, ikaw wala mga kauturan, he is not a true Christ. Siya piki nga Kristo mga kauturan. Kay bantayan na naton. Kag ang pagbalik niya mga kauturan will be a glorious return.
Christian believers longing and looking for Christ's return will be aware when it draws near. Okay? So dito na siya sa unexpected nga return. Pero sa glorious, mga kauturan, He will come in the glory of His Father with His angels. Okay? Glory of His Father with His angels. Matthew 16:27. Nagasiling, kay ako nga anak sang tao magabalik diri sa kalibutan nga nagasilak sa gahom sang akon amay kag kaupod ko ang iya mga anghel. Mga kauturan, himaya sang amay kag himaya sang mga anghel ang upod ni Kristo kung siya magabalik. Subot silingon, mga kauturan, mga kabiyanan, kung may Kristo nga nag-abot ng kasiling siya si Kristo, kag wala sang himaya sang amay sang Dios ang amay, kag wala himaya sang mga anghel, okay, hindi ina siya matuod nga Kristo. Hindi ina siya matuod nga Kristo, mga kauturan, mga kabiyanan. Kag ang iya nga pagkari, bago ko lang nahambal, will be a sudden, unexpected return. Sa mga wala nagabantay, it will be a sudden. Pero sa mga nagahulat, mga kauturan, sa pagbalik ni Kristo, sila andam, makaibalo sila nga lapit na ang pagbalik sang Ginoo. Okay? Basahon naton ang 1 Thessalonians 5, 4 and 6 or 4 to 6. Pero kamo mga utod, wala nadulman ang inyo mga hunahuna sa mga butang nga ini. Gani kon mag-abot ang Ginoo, hindi kamo makibot pareho sang pag-abot sang makawat. Kay kita tanan na sanagan nga parte sa kamatuoran, wala na kita sa kadudulman. Gani hindi kita dapat magpareho sang iban nga nagakatulog, kundi magbantay kita kag magpugong sang aton kaugalingon. Okay, sudden siya, kalit siya, mga kauturan, mga kabyanan, once nga wala kita huna-huna sang iyang pagbalik. Pero yan tong mga tao nga nagahulat, nahibaluan nila nga malapit na ang pagbalik sang aton nga Ginoo. Okay? Kag ang pagbalik ni Kristo, mga kauturan, will be cataclysmic event. Ano mo silingon sang cataclysmic? Nadumduman ninyo ang kagabi naton nga topiko, mga kauturan, mga kabayanan, about sa Daniel 2, nga si Nabucodonosor nagdamgo sang isa ka estatwa nga nagdepict sa mga kauturan sa ginatawag cataclysmic manner in which Christ will establish His kingdom of glory. Sa ato balang mag-abot na ang bato nga nag-igo sa napulo katulo sang tiil sang estatwa. Ano nga ang matabo, mga kauturan? Mabungkag ang tibuok nga estatwa kag ang bato nahimo nga dako nga bukid kag ginlukop niya ang tibuok nga duta. So meaning Christ coming will be cataclysmic. Okay? Hindi siya tawhay. Ang palibot hindi tawhay, mga kauturan. It will be a cataclysmic event ang pagbalik sang aton nga Ginoo. Okay? So now, tuna naton ang the second advent and the human race. Ang pagbalik ni Kristo will be the gathering of the elect. Okay, pagtipon sang mga katawhan, sang mga elect para nga makapanunod sang iyang nga ginharian. Okay, Matthew 24:31. Kag duha ka mga events ang matabo sa sining universal gathering, mga kauturan. Ang una diri is the resurrection of the righteous and the resurrection of the righteous dead and the translation of the living saints. Pag-abot ni Kristo, mga kauturan, ang mga napatay sa kay Kristo, may pagtuo sa kay Kristo, magbangon, mabanhaw, kag atong mga tao nga wala nakaagi sang kamatayon, i-translate, idalon sa langit, mga kauturan. Okay, mag-updanay atong mga nangabanhaw kag atong mga wala kaagi sang kamatayon. Okay, sa basahon naton ang Matthew 24:31 nga nagasiling, sa mabaskog nga tunog sang trumpita, suguon ko ang akon mga anghel sa pagtipon sang akon mga pinili halin sa tanan nga lugar sang kalibutan. Okay, ginhambal sa English, they will gather together His elect from the four winds, from one end of the heaven to the other. Okay, Matthew 24:31, mga kauturan. Okay, kag ang pagbalik ni Kristo, mga kauturan, amo man na siya ang kamatayon sa mga tao nga wala nagatuo. Para sa mga tao nga naluwas, it will be a time of joy and exhilaration. Para sa mga tao nga hindi maluwas, it will be a time of devastating terror. Okay? Sa mga tao nga luwas,
Ini malipayon nga time, pero sa mga tao nga hindi luwas, ini siya ang makaladlok nga panahon nga tion mga kauturan, mga kabiyanan, because His coming will be the death of the unbelievers. Okay? Revelation 6:15 and 7-17. Dayon nagpanago sa mga kuiba, kag sa idalom sang dalagko nga mga bato sa mga bukid ang mga hari sa kalibutan, ang mga manugdumala, ang mga opisyal sa mga soldado, ang mga manggaranon, ang mga gamhanan, kag ang tanan nga klase sang tao, ulipon o kun indi. Nagsiling sila sa mga bukid kag sa mga tao, tiphagi ninyo kami kag tabuni, agud indi kami makakita sang nagapungko sa trono, kag agud makaluwas kami sa kaakig sang karnero. Tungod kay nag-abot na ang adlaw nga ipaagom nila ang ila kaakig sa mga tao, kag wala gid sing may makakontra sa ila. Okay? So, amo to mga kauturan ang mga paagi kung si Kristo magabalik diri sa ikaduhang higayon. Kay manners, okay, kag natun-an man naton kung ano ang matabo sa mga tao kung siya magbalik, mga kauturan. There will be gathering of the elect and there will be death of the unbelievers. Karon mga kauturan, aton nga tun-an ang mga signs, mga tanda na si Kristo lapit na magbalik diri sa sininga kalibutan. Okay? Si Kristo wala naghatag sang pizza, wala naghatag sang tuig kung saan o siya magbalik. Pero naghatag siya sang mga signs, mga palatandaan na lapit na siya magbalik, mga kauturan. Okay? The first signs announcing the advent of Jesus took place more than 1,700 years after Christ's ascension, and others have followed, contributing to the evidence that His return is very near. Okay? May mga signs kuno, suno pa sa Biblia, may mga signs, may mga tanda sa natural world. Si Kristo nagtagna nga may mga palatandaan sa adlaw, may palatandaan sa bulan, may palatandaan sa mga bituon, kag ini nga mga tanda would mark the end of the 1,260 years of persecution. Ito ba lang ginhambal sa Revelation nga ang little horn mag-persecute sa mga katawan sang Dios for 1,260 years. Ini nga mga signs nga ginhambal diri would mark the end of the 1,260 years of persecution. Signs in the natural world. Okay, una diri mga kauturan nga ginhambal is the earth, the witness of the earth. Ini na natuman sang November 1, 1755. Okay, ano natabo sang November 1, 1755? Amo ito mga kauturan ang ginatawag nga Lisbon earthquake. Kag ining Lisbon earthquake, mga kauturan, sang 1755 gave an impetus to the study of prophecy. Okay, naghatag to sila challenge. Siya challenge sa natun-an ang propesya sang natabo ang Lisbon earthquake sa November 1, 1755. Sobra katunga sang population sang Lisbon, Portugal ang napatay is because of that earthquake. More than 50%. Okay? Kag ining witness of the sun and the moon. Saan o natabo ini mga kauturan? Signs diri sa adlaw kag bulan. 25 years later, the next sign mentioned in prophecy took place. Okay? The darkening of the sun and the moon. Okay? Kag, amo tong ikaduha nga gin-mention diri, lantaw naton ang sequence mga kauturan ha, sa duta, sa adlaw kag bulan, kag sa mga bituon. The witness of the stars, the great meteoric shower of November 13, 1833 fulfilled this prophecy. Okay? The signs in the natural world. Okay? The unique witness of earth, sun, moon, and the stars, which came in the precise sequence, and at the time Christ had predicted, directed the attention of many toward the prophecies of the second advent. Nagahatag ato sa ila sang pagpahanumdum nga kinahanglan tun-an na ang Biblia, tun-an na ang topiko about second coming of Jesus because of those events. Okay? Nga natabo mga kauturan. Kag ato signs in the natural world.
mayara man signs in the religious world. Okay? As John the Baptist prepared the way for Christ's first advent. Sino nga ni ang nag-prepare sa first advent? It was John the Baptist. Okay, so masuno pa sa Biblia. So the Advent movement is preparing the way for His second advent. Ang Advent movement, mga kauturan, amo ang nag-prepare subong sa ginatawag na second advent. As John the Baptist, amo ang nag-prepare sa unang pagbalik pagkadto diri sang aton nga Ginoo. So, lantaw naton mga kauturan, the Seventh Adventist Church is has been preaching since 1844, since 1863, nagapangwali about sa ikaduha nga pagbalik sa aton nga Ginoo. Okay, gina-prepare naton mga kauturan ang ikaduha nga pagbalik sa aton nga Ginoo. Suno sa Revelation 14, 6-7, nagasiling, kag nakita ako dayon ang isa pagid ka anghel nga nagalupad sa kahanginan. Dala niya ang wala nagabaylo nga mayong balita. Ginbantala niya ini sa mga tao sa kalibutan, sa tanan nga nasyon, tribo, lingwahe kag lahi. Nagsiling siya sa mabaskog nga tingog, kahadluki ninyo ang Dios kag dayawa siya, tungod kay nag-abot na ang oras sang nga hukman niya ang tanan nga tao. Simbahan ninyo ang Dios nga naghimo sang langit, sang duta, sang dagat kag sang mga tuburan sang tubig. Okay? Signs in the religious world. Okay? Okay, there will be a religious awakening. Ikaduha din mga kauturan in the religious world is about the preaching of the gospel. Okay, suno pa diri, Christianity now has at its disposal an unprecedented variety of resources for use in its mission. Damo na kita mga kauturan sources para nga ma-fulfill naton ang aton nga misyon. Okay? Suno pa diri sa 2 Peter 3:12, samtang nagapaabot kita sa sang adlaw nga magabalik siya, kag samtang ginahimo ta ang aton masarangan agud mapadali ta ang iya pagbalik, sa sinaang adlaw sunugon ang langit kag madula ini, kag magakalantunaw ang sa kainit ang tanan nga ara sa duta. Okay? So, another signs in the religious world, mga kauturan, is religious decline. Okay, there will be religious decline. The widespread proclamation of the gospel does not necessarily mean a massive growth of genuine Christianity. Instead, the scriptures predict a decline of true spirituality toward the end of time. Okay? So there will be a religious decline. Kay suno pa sa 2 Timothy 3:1-5, tandai ini, mangin mabudlay gid sa katapusan nga mga inadlaw. Kay ang mga tao mangin maiya-iyahon, makikwarta, tikalon, bugalon, magahambal sing malain kontra sa ila isigataw kag sa Dios. Indi magpati sa ila mga ginikanan, indi mapinasalamaton kag indi Dios nun. Luwas sina, wala sila pasunaid sa ila isigataw. Wala sila luyag nga magpakighusay sa ila kontra. Ginaguba nila ang dungog sang iban. Indi sila makapugong sang ila kaugalingon, mapintas kag kontra sa bisan ano nga maayo. Mangin traidor sila, daso-daso kag magapadayaw sang ila kaugalingon. Palabilabihon pa sila sa mga kalipay. Okay, palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sang kalibutan sang sa Dios. Magapakita-kita sila nga sila Dios nun, pero isikway nila ang gahom sang Dios. Likawi ang mga tao nga pareho sina. Suno pa ni Pablo, mga kauturan sang ginsulatan niya si Timoteo. Okay? Still signs in the religious world, mga kauturan, is there is a resurgence of the papacy. Isa sa mga signs, isa sa mga ilhanan nga lapit na ang pagbalik sang aton nga Ginoo is ining pagdako sang image sang papacy, mga kauturan, a resurgence of the papacy. According to biblical prophecy, the papacy would experience a great renewal of influence and respect. Okay, Revelation 13:3. Okay, already today, many view the Pope as the moral leader of the world. Nadula ang iya nga power sang 1798. Nagbalik sang 1929.
pero amat-amat nga ang power nga ginhatag sa iya nga within Vatican City lang nagamat-amat lumpat sa iban nga mga pungsod. Kag subong mga kauturan, his influence, his respect has been renewed. Okay? So, amo na ang sulat sa Revelation 13 verse 3, ang isa sa mga ulos ang sapat daw ginpatay, pero ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo, natingala gid sa sapat nga ang mga tao sa bugong nga kalibutan kag nagsunod sila sa iya. Okay? So, still science in the religious world, there will be decline of religious freedom. Isa sa mga signs, decline of religious freedom. The religious liberty obtained at great cost, guaranteed by the separation of church and state, will erode and finally be abolished. Inang religious freedom naton subong mga kauturan nga may separation between church and state, madula na sang ulihi. And that is one of the signs that Christ is coming very soon. Okay? Kag ano pa mga kauturan? Increase in wickedness. Signs of Christ's return. Okay, there is a surge in world crime. The disrespect for God's law, okay, contributed to modern society's contempt for law and order. Surge in world crime. Kag ang dason diri sa salis mga kauturan is sexual revolution. Ano ining sexual revolution? Disregard for God's law has also broken down the restraints of modesty and purity. Lantawa ang mga tao nga ara sa society karon mga kauturan ara sa palibot. Kung mayara pa ba modesty kag purity nga gina-maintain. And that is one of the signs that Christ is coming very soon. Okay? And signs of Christ's return, wars and calamities, may mga gira, may mga national disasters, may mga gutom, nga gin-mention ang Biblia mga kauturan. Okay? Ang mga gira subong is very much disastrous, global, destructive. Okay? Natural disasters. Disasters appear to have increased significantly in recent years. Gutom mga kauturan, never before has the world had millions of people suffering from either starvation or malnutrition. Okay? Ang starvation is wala makaon, ang malnutrition may makaon pero kulang nutrition mga kauturan. So we must be ready at all times. Kinahanglan andam kita sa tanan nga panahon. Kaya ang aton nga manluluwas mga kauturan will bring to a glorious climax the history of God's people. Kag ang mga tao nga naanda magasiling, pag abot sang aton nga Ginoo magasiling, siya ang aton Dios, magkalipay kita kag magkinasadya kay ginluwas kita niya. Amo na ang reaksyon sang mga tao nga andam pagbalik sang aton nga Ginoo. Handa ang ilang nga kaugalingon sa pagbalik. Behold, this is our God. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Could anything be more thrilling if we are prepared? Okay? Gusto ko ihambal sa inyo ini mga kauturan is, amo ini, daw, amat-amat ko na feel ang excitement that Jesus is coming very soon. Okay, balikan natin ang imbitasyon ni Kristo mga kauturan. Ginhambal niya diri sa Matthew 25:34. Okay? Kasiling diri, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Okay? Amo na ang imbitasyon nga ginhatag ni Kristo sa tagsa-tagsa sa aton mga kauturan. Come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Gusto ko nga mahimuon kamo sining gabi mga kauturan. Upon reading Matthew 25 verse 34. Inabalang ginambal dira nga come, tapos may space sa dira sa inyong screen, may space. Ipalihog ko sulat ang inyong nga pangalan. Come, din inyong nga pangalan, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you. Okay, try, himuain na mga kauturan, and your life will never be the same again. Okay? May pagbago sang aton nga kabuhi mga kauturan. So, gusto ko kamo pangabayon liwat sa isa ka pangamuyo samtang aton nga
nga pirmi panumdumon ini nga tupiko nga si Kristo malapit na magkari sa ikaduha. Okay, may manner ang iyang pagkari, hindi kay bisan ano na lang nga paagi, maginhambal sa Biblia kung ano ang mga paagi. May mga signs man nga lapit na magkari si Kristo. Kang aton nga himuon mga kauturan, andam kita sa kanunay sa iya ikaduha nga pagbalik. Amen mga kauturan, kabay pa nga kita tanan manginhanda sa ikaduha nga pagbalik sang aton nga Ginoo. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, tagiya sa manhulam nga mga kabuhi. Salamat sa sini nga mensahe nga nagahatag sa amon sing paglaom nga si Kristo magabalik sa ikaduha nga higayon para masolusyonan ang tanan nga mga problema nga ginaatubang sang imo katawhan sa sini nga kalibutan. Madamo nga problema, bisan ano nga problema ginaatubang nag-abot sa amon, pero ang imo nga pagbalik amo ang solusyon nga ang ini nga mga problema hindi na magatulhaw sa ikaduha nga higayon. Kagkabay pa o Dios nga kami sa kanunay manginhanda sa imo ikaduha nga sa pagbalik sang imo anak na si Jesucristo. Amon ini ginapangamuyo ini nga tanan tungod lamang sa pangalan ni Kristo Jesus ang imong bugtong anak. Amen.